Mad Flow Music. San Pablo eh? Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa si Dandalingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Molex, at this point, if all this video evidence is called up in court proceedings, sobrang mahirap ma-counter with the plot denial na hindi niya kayo kilala. Yun nga po. Napanood ko yung vlog niyo dati, Boss Mac, na nagpaalam kayo at bakit di na kayo mag-support kay Norman. O, kaya lang di ko makita. Mac, question lang, do you think yung pagdadrop niya ng statements na walang connect ay para pabagalin yung mga kaso niya? Connect po saan? Mugiwara, ang masakit kasi dyan na kinabang at nakisang-ayon kay abnorman mama niya at kapatid niya. Kaya damay yan, lalo na yung pastor ka pa. Tama. Oy, Ate Kat, hello po Ate Kat ha. Ate si Kat ako, hello po. Okay, kamusta po kayo? Oh, sasabihin na naman ni Kulaong, hindi kilala yan. Ganun naman palagi no? Oh, Danny Cabiola, tama po, damay yan nanay niya. Kaso magkaiba ang kwento. Iba kwento ng nanay ni Nanay si Kulaong, may iba ring version, di naman kasi yan mapag-usapan, di siya mahilig magkwento. Ala naman palang kwenta. Madam, isa din ho yan sa motibo kung bakit ako inilagay dito sa posisyon na to. Nang may kapal siguro. Yeah. Kasi para tapusin Stop it. to. Oo. Kasi ngayon, kung mapapansin nyo, literal na natodas siya talaga online. Kitang-kita, wasak na wasak talaga. Kasi ito lang, kung nanay mo kaya mong bastusin Wala na na. hindi mo nire-respeto, Obvious. what do you expect? Oo, wala na. Ang treatment niya, kung ako nga, kung pintasan, Mami, hindi tayo talo. Ayoko ng pangit. Wow. Grabe naman. Nakikita naman ng Diyos ang lahat ng mga taong pinagagawa nito. Ay, lalo na po ngayon. Exposed na. And I Wala thank na. God na yung kapatid ko, sinaloko. Buti na lang. Baka hindi ko makayanan, makagago. Apo. More or less po, Mami Susan, magkano naibigay nyo sa kanya? More or less. More than 1 million. More than 1 pesos. Kasi iba't ibang tao, hindi lang sa kanya. Ganun Ito, kalaki. nakakaawa dyan, lalo na sa mga mami sa... Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala. Hindi niya kilala. Ito, nakatatawa ako kasi yung pastor, hinihiraman din kami parang bail out. Yung pala, ito, saan ka nakakita ng trilyonaryo? Saan ka nakakita may utang si Manny Pacquiao na 1.7 million na hindi niya masingil, kaya siya nagmamakaawa sa mga mami. Grabe. So, ibig Makes sabihin, sense? ginagamit niya talaga yung argumento na yan na may utang sa akin si Manny pero hindi ako binabayaran. May Pinapakita warrant sa of inyo yan. arrest na nga daw. Nakausap ko po si Boss Manny and kakasuhan yan. Bakit lang? Dahil sobrang grabe, Boss Manny, nanonood siya dito ha. Madam ha, nanonood si Boss Manny. Dapat Nanonood lang siya. po. Dapat Nanonood lang. yan. Sabi, Boss Manny, nakita nyo. Imagine niyo po kung gaano kawalang ya talaga ng tao na ito na talagang ginagamit pala talaga yan na modus yung may utang daw kayo. And actually, mga kahombre ko, isa din yan sa motibo kung ba't pinilit ko at sa awa ng Diyos na pagbigyan tayo na makausap ko si Boss Manny. Kasi literal na ginagamit pala talaga yung credibility niya para Since nung makapangutang mag-umpisa sa siya, inyo. since nung mag-umpisa siya, dahil hindi naman niya papansinin Manny Pacquiao. Hindi talaga, no. Ako po kasi kumatok ako talaga sa inner circle niya para masagot na to once and for all para matapos na. Pero hindi niya inaamin. Hindi pa rin, syempre. Hinahamon pa kuno ng suntukan. Diyan siya magaling. No chance. Duwag po yan. Hinamon ko yan. Hindi naman ako nilalabas eh. Wala Dati naman nang may eh. humamon dyan, eto pa. Alam mo, nakakaawa.
yung mga maming inutangan niya ng 5 billion, nangutang sa credit card. Ayun nga po, tulad ni Mami Karen. Alam mo naman na yan ay may interest. Yes, obviously. Ang nangyari ngayon, yung pension nila, binabayad dyan. Oh. Ang masakit, binaboy pa niya yung isang matanda na pinagsasabi niya na may kalibi na bata. So what? Ano ang kasalanan kung nagmahal siya? Okay lang po yun. Wala Diba? na, out na tayo. Pero, oo. Pero yung ginagawa niyang pambababoy sa mga taong inutangan niya, kaya siya nakalabas, at yung taong ng mga yoon, sila yung nagsasakripisyo, bayaran ang interest na napakalaki. Matinubang gawain yan. Ako po, sobrang nalulungkot din. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Mga kahombre ko, kayo, you judge this na nakakapraning talaga yung storya. Masakit to sa akin kasi sabi ko nga sa inyo, magulang ko OFW, tapos ako rin, trabaho din ako, matagal na panahon. 5 taon, di ganun katagal, 5 lang. Nalulungkot ako kasi alam ko yung feeling. Ako masama naging experience ko dyan. Sabihin ko sa'yo, nalatigo ako sa Saudi Arabia. Ang peklat niya nandirito. Tumalon ako sa na parang ikalawang palapag ng building. Kaso puno. Nakachamba, kumbaga. Oo. Grabe. So, imagine niyo lahat ng klase ng sakripisyo para lang ibigay sa tao na ito. Hindi ho worth it. Sakripisyo sa pagmamahal sa pamilya yung sa Saudi ko. Okay. Pero ito, ang pinakinggan ko rito yung salita sa Bible na many are called, few are chosen. Pero hindi tayo magpapaloko sa mga greeding tao. Biro mo, umayaw lang ako. Dahil nakakahalata na ako, pinatanggal ako sa 2 trabaho ko. Parang kaming ano rin, 14 vloggers, nakakahalata na kami. Tapos, hindi kami nag-uusap-usap. Nakakahalata na si Tol Jojo, nakakahalata na ako, nakakahalata na yung iba. Hindi kami nag-uusap-usap. Hanggang si Papa Trix nakakuha na ebidensya, si Jojo nakakuha na ebidensya. Ako, meron na akong nakuhang ebidensya. Kaya lang, hindi ko sure kung ano ba ang totoo. Buti na lang talaga, lagi na araw-araw naman kami nagkakausap nila Tol Jojo, inopen nila sa akin yung mga na-discover nila. Ngayon, sinabi ko, na-discover ko rin kako ganito, ganyan. Yun na. Inaano pa nila ako kasi ako noon, parang ayoko pang umalis sa Kulaong Nation. Kasi nga, ang isip ko noon, pag umalis ako sa Kulaong Nation, bababuyin ako, tatarantaduhin ka. Di 13 vloggers pa lang yun noon. 14 ako. Hindi po talaga ako sasama pa noon. Pero, dahil nga nung nakumbinse ko nila Papa Trix, dun sa mga binigay nila sa akin, na mga ebidensyang si Kulaong ay budol, kriminal, siya talaga yung nandoon sa human trafficking. Kasi dinideny niya yun eh. Sinasabi niya sa akin, pinag-iinitan lang siya ng NBI, yun daw kasong yun itinanim lang sa kanya, hindi daw talaga siya yun. Yun na ako na sumama. Talagang takot ko nun yung yung parang sabi ko, mapapahiya ako kasi number 1 vlogger ako ni Kulaong tapos aalis ako. Yung pala, worth it naman yung pag-alis namin. Kasi nga, kung hindi naman kami umalis, imaginein ko na lang sarili ko ngayon na nakikulaong pa rin ako. Kuwari lang nakikulaong pa rin ako ngayong panahon na ito. Putya, paano ko pagtatanggol si Kulaong kay MG? Paano ko pagtatanggol si Kulaong kay Bungo? Kay Food Genius? Puro katarantaduhan ginagawa ni Kulaong. Hindi talaga tunay na Marcos. Diba? Kaya, wala naman ako pagsisisi dun sa pag-alis ko. Kaya nga nagpapasalamat pa ako na talagang kinausap ako nila Papa Trix. Kumbaga, sinabi nila sa akin na kumbaga kung hindi nila ako mahal, kung hindi ako importante sa kanila, hayaan lang nila ako, iwanan lang nila ako. Bahala na si Makmak diyan. Number 1 vlogger naman ni Kulaong.
Ayun. Kaya nung nabuo yung meron na kaming GC noon sa 14 Vloggers, hindi pa buo yung pangalan na 14 Vloggers. Kaya lang naman natawag na 14 Vloggers nung umalis ang 14 Vloggers. Yun, parang ganun lang. Kaya salamat kasi kung hindi ako sumama nun sa 14 Vloggers, hindi ako nakinig kila Papa Tricks. Wala, siguro para rin akong mas masahol pa yung kwento ko nung na-interview ako ni MG. Kasi nung na-interview ako ni MG, naging part 1, part 2 eh. 'Di ba? Baka yung sa interview sa akin ni MG, kunwari late ako umalis, nauna pa sila nasukir sa akin, nauna pa sa akin sila Alpha, nauna pa sa akin umalis sila Nanay Susan. Baka yung aking interview hanggang part 5 sa dami ng aking ikukwento. Ayun, no. Dagdag po tayo ng like, sabi ni Kuya Henry, Ate Briguera, Golden Takore, araw-araw din ako nasa live ni Pastor Jam, bumitaw ako kasi yun friend ko from Malaysia, nabudol niya ang perang nabigay ni Ma'am Winnie Wong. Makakabili na ng isang bahay na mansyon. Totoo ba? Laki naman nun. Pooki. Ayan, dapat kasuhan ng nanay at kapatid kasi kasabwat pala sila. Kaya malakas loob ni Kula ang gumawa ng kwento kasi suportado ng nanay ang kahibangan ng anak niya. Anak ng Marco, sobrang pangit. Mugiwara, kung nakay Kulaong ka hanggang ngayon, baka minamalas ka na din, boss. Baka kayo ni magka-debate ni Bungo TV. Hindi, saka tad ako ng kaso ngayon. Yun ang nangyari siguro. Toll Road Sector, Tolma, kung hindi ka umalis, siguradong madadamay ka kay Batalan at Yama. Buti na lang umalis ka din. Oo, kasi nung umalis kami, saka palang nabuo yung FFCI. Kasi nung dati na nakakausap namin si Kulaong, meron siya daw binubuo na ano na ano ba sabi niya? Hindi naman pasabog yung sinabi niya eh. Meron siyang binubuo na lahat daw ng parang mga vlogger magkakaroon ng pwesto. Para magkakaroon kami ng ano ba, parang magkakaroon kami ng posisyon. Yung pala yun, yung FFCI. Nababanggit niya na yon, pero hindi pa nangyayari noon. Nung umalis kami, saka nabuo. Okay, may picture ata si Kulaong Mac na biktima nung nasa airport. Pinakita ng UTW dati ni pictures ata ni sinong WC? Okay, buti sumama ka. Yes, Ate Katrina Love, kasi nga may duda na ako noon. Saka isa pa nga, biro mo pinapabanatan sa akin, pinapablog sa akin judge ng Maynila. Golden Takore, grabe si Pastor, great pretender, palahingi din pala. Kaya nga galit na galit si Kulaong dyan. Golden Takore, si Mami Selly yun, tinutukoy ni Mami Susan, nag-post pa si Butakal noon ng patama sa FB tapos binura niya. Ayun, si Nanay Remy Kudo, from Japan, grabe din kapanati kay Norman. Tama, yun nga. Sana mapansin din ng TV5 lalo na si Tulpo. Sana nga. Kahawig ni Teche Agbayani si my friend Ebing Galios. Yun. Bro, peace. Ito pala yun yung kanina sabi niya. Ma-question lang, do you think pagda-drop? Yun. Hindi, Hindi po, kasi nasan ba yun kanina? Boss, ma-question lang, do you think yung pagda-drop niya ng statements na walang connect ay para pabagalin yung mga kaso niya? Hindi po, wala po. Napanood ko yung vlog niya dati, Boss Mac, na nagpaalam kayo at bakit din na kayo support kay Norman. Like for example, yung sinasabi niya, di siya kadugo ng nanay niya kasi parang nabelo daw, sabi ni Yama, statements na ganun. Hindi po. Yan. Kel, tignan ko yung pinasa mo, kung yan nga yun. Pakinggan ko muna dito kasi hindi ako sure eh. Hindi ito yun. Hindi ito yun.
Iba yun. Hindi siya. Hindi ba yun? Iba yung ano na yun, yung iba yung video na yun eh. Talagang kami lang 14 vloggers yun eh. Hindi ko makita. Pero hanapin ko. Hmm. Yes, oo. Golden Takure. Na ano yan noon. Pero kasi, ano eh, sinabi sa akin ng abogado, hindi pwedeng sabihin yan eh. Oh, kung di ka umalis, baka iniwan ka ni Joy. Katrina Love. Baka nga. Ang alam ko kaya umalis sila Jojo, Sir Spencer at Lisa Paris dahil gustong mag-open ng bank account sa Hong Kong para doon ilagay mga pera makukuha if it is right. Hindi ko na matandaan eh. Kung kasama nga yan eh. Hindi ko po matandaan. Kung yan nga ba yun. Bro, peace, kita ko nga yan dito sa Cagayan eh, sa may Tugigaraw. Mayaman daw pero yung Fred Perry niya kupas na. Kuya Elmer, yun ba yung may anak na hindi daw yata pumasa sa board exam? Opo, yun nga yun. I am Jen, grabe pinagdaanan ng mga mamis. Nakakalungkot lang isipin na sa kabila ng napakabuting intention niya, pinagsamantalahan lang ni Kulaong. Grabe, deserve talaga ni Kulaong makulong, nakakapanggigil. Napanood kita, Boss Max, sa interview sa'yo ni Boss MG. Mugiwara, nagtugma nga sinabi ni Kulaong kay Jam na huwag gamitin pangalan niya sa panghingi. Tapos ito pa kay Ate Susan. Germ out, mautak si Yama eh, nagtatago na. Kuya Elmer, yan ba yung judge na gustong ipabanat sa'yo ni Kulaong Mac? Opo, yun po yun. O, correct Mugiwara, sa leak audio ko yan narinig. O, diba? Ayan, eto play pa natin. Years, walang masamang record. Dahil lamang sa 3 seconds na nakita yung picture. Tas inedit nila, isinumpa. Inedit nila, araw-araw binababoy ako sa mga channel nila. Mabuti raw sa akin na nawalan ako ng hanap buhay para pare-pareho na raw mawalan. Wow. Grabe. Alam mo ba, Makagago, nag-channel ako para makatulong sa mga batang hindi nagkakaroon ng pera para makapag-aral. Sabi ko nga noon, gusto kong magtayo ng bahay aklatan for special children. Kasi occupational therapy ako. Naaawa ako sa mga kabataan, yung mga may Down syndrome. Nakakita na ako ng mga batang itinatali sa puno. Yun ang inaano ko noon. Pero nang dahil sa kanila, Nawala na lahat. nawala ang tulong ko. Nawala. Sa ating mga kapatid na OFW, saan man dako, Hong Kong, Japan, or whatever. Guys, it's been a long time na nagpapaloko tayo. Diba? Yes. Sa perang pinaghihirapan nyo, na instead na ihulog ninyo sa SSS, inuhulog nyo sa FFCI. Noon pa sinasabihan ko kayo, huwag kayong magtitiwala. Hanggang ngayon, nagpapalipad pa rin kayo. Pera nyo yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Pero, bakit tayo mamumroblema ng tuition ng anak natin? And then, meron kang binibigay diyan kay Kulao. Unfair. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang maloloko kung walang magpapaloko. Sino ba yan? Dumating lang yan sa buhay nyo ni hindi kadugo. Magrereklamo tayo sa pamilya natin. Pero yung mga humihingi sa inyo, ng mga tauhan yan, bigay todo tayo. Maawa kayo sa sarili. Yan Diba? kasi is coming from your personal experience Yes. talaga. Yan ang nangyari kay Mami Susan, unfortunately. So hanggang dito na lang mga kahombre ko, no? Tayo naman magbibigay ng kaunting tulong kay Mami Susan. Pero sa mga gusto no na tumulong kay Mami Susan, ilalagay ko sa aking comment section ang kanyang bank account or GCash number niya para if ever pwede kayong makatulong. Kasi sa ngayon, si Mami Susan ay nandito pa but she will be back sa America soon. And magtatrabaho pa rin siya dahil nga nalugmok talaga yung buhay niya. Wala na siyang choice. And isa din to, mga kahombre ko, unfortunately, wala din siyang
abogado para magkaso o kung ano man. Pero I know, somewhere down the line, meron at merong mga abogado ang lalapit sa akin at matutulungan kayo. Kasi si Madam Karen Whitmore, magkakaso siya, babalik siya dito, magkakaso siya. Tingnan natin, mga kahombre ko. Isa din ho kasi ito, no, sa downfall. Kaya hanggang ngayon, hirap mabigyan ng hustisya ang ating mga mahal na mga OFW. Kasi tulad niyan, ilang buwan lang ba naman dito mga OFW? Kasi they need to go back at magtrabaho. So papaano nila mapagsasabay ang hearing at ang trabaho? Imposible 'yun. Kasi Yan si Nanay Susan, ang deserve talaga na magkaso. At yung sila Nanay Karen Whitmore, saka yung 5 Mommies. Yan, sila talagang kailangan nila makakasuhan niya si Kulaong. sa ibang bansa sila, alam niyo naman 'yun, 'di ba? Kapag ka mag-video call ka at nasa ibang bansa ka at nasa hearing ka, dapat pupunta ka sa pinakamalapit na embassy, Philippine Embassy mo, sa syudad mo. Kung kunwari nasa Amerika ka, sa embassy doon. Doon ka lang pwedeng magpahiring, tama? Ang problema, pag alas 12 ng tanghali dito, o alas 10, anong oras doon? Most probably, sarado rin ang embassy. So, wala na. Kaya ho yan tao na yan. Yan ang taong pinakamalakas ang loob na gawin yan sa mga OFW because he knows hanggang, wala, file kayo. After 2 months, 3 months, wala na kayo dito. Bye-bye. Tapos na. Kaya malakas Yan ang motibo niyan. Alam ko, Norman, alam ko yan. Inaaral kita. I know this, man. Ano ka ba? Hanggang dito na lang tayo. So, last message mo, Mami Susan, kay Norman Mangusin, nanonood ho yan. Ayan ang camera. Sige, pagputuloy mo lang yan. Nga. Pero darating at darating ang araw. Eto, isipin mo, Kulaong. Karma is not a magical. It's real. Hindi man dumating ngayon, darating ang para sa'yo. Umpisa na. And I hope Yes. yung ginagawa ni Makagago at gagawin Ng ni marami. Manny Pacquiao ay Yes, yes, magagawa ng marami. Para sa akin, nakaganti na ako. Yung mga OFW natin na tinatakot pa raw ng ibang mga presidente para lang magbigay. Maawa kayo sa bulsa nyo. Instead na ibigay nyo na lang yan sa maiipon nyo sa paghulog sa SSS. Tatanda tayo, guys. Darating ang araw, katulad ko, hindi ko na kayang magtrabaho. Yan. But kailangan kasi wala nalagay ka sa ganyan sitwasyon. Ngayon palag ako, konting bumabango. Yon, buti naman. Maganda yan. Dahil dyan, and I would like to say thank you sa kapatid ko na talagang Sinuportahan kayo. nung makita niya ako na namamalimos doon, yung nakahiga doon, binigyan niya ako ng pagkain, grocery. At talagang, ano nangyari sa'yo? Alam mo ba, kabili-bilinan niya sa akin ngayon? Alam mo nangyayari sa'yo? Ayan yung kapitbahay namin. Don't be too nice. Yan ang naging kasalanan mo sa buhay. Yung sobrang tiwala, sobrang bait. Yon. Yan din yung problema. Unfortunately, ganyan ho lahat. Kahit nanay ko, ganyan din eh. So, at mabilis din, unfortunately, mauto, ganyan siguro talaga yung Yun, doon ako yung mga naunang pinagagalitan ng OFW. kapatid ko. Marami po salamat, Mami Susan. Maraming salamat, mga hombre ko. Sana maipagpatuloy Sana natin ang matuto laban na tayo. ito. Sana matuto tayo at lalong-lalo na, huwag kayong mag-alala. Kasi ipagpapatuloy ko ang laban na ito hanggang sa mahoyo talagang tao na ito. Hindi ko titigilan yan, mga hombre ko. Yun lang. One love with fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. May kilala ka bang Remy Mangusin? Ay, mami ko. Mami Oh, mo, Gilbert mami ko. Mangusin. Asawa niya. Asawa niya. Okay. Etong mga Mangusin ba ay close pa sa iyo? Hindi, but mabuting tao sa akin yan eh. Ang mga Mangusin? Oo naman. Tumayong ama ko yan. Oo. So, okay, saan galing si Francis Leo Marcos?
Of course, ang tatay ko sa Ilocos Norte. Hmm. Ang nanay ko, half Bulaqueña, half Igorot. My mother was born in Bulacan. Nag-iisang anak yan ni Don Jose Antonio. Don Jose Antonio is a son of Don Andres Antonio. Don Andres Antonio is the son of Don Isabelo Antonio. So, si Jose Antonio, kapatid niya si Emilio Antonio Sr. na hari ng Balagtasan. So, I mean royal blood talaga. Gag talaga no? Tumayong ama ko yan. Imagine niyo yun kunwari ako tatay ni Kulaong, marinig ko yun. Babasagin ko ang uso niya. Tumayong ama ko yan. Ay, DJ Byron, Royal True Orange Blood. Kay Ninyo Cup naman tayo, Boss Mac, yung bago niya live upload. Ano ko na yata yung kahapon ba? Alam niyo ba kung saan galing si Norman? Galing po yan sa Plema. Langya ka. Molex, ang pangit ng GFB pag si Kulaong ang nagsabi. JC Castillo, present, germ out. Ayun, Royal Blood. Edi kulay orange yung dugo niya. Kiko Comia, pag napakulong na si Kulaong, next target si Dong Batalan. Mukhang tahimik, kala niya hindi siya sangkot dyan, kampante pa. Yun nga. Molex, true, so much effort is needed for what are essentially cross-country lawsuits. I'm glad MG and Manny Pacquiao are taking up the task. Ayun. Okay, di naman kilala ni Kulaong yan, Boss Mac. Oo nga Daniel, Jeffrey, Yako. O ako. Ayan. Kulaong na yung tawag. Yun nga, kaya nga ako natawa Very well said, Ate Susan. Okay, Toll Road Sector. Kung ibabalik ang yan dapat ang number 1 candidate. Hindi sa lahat ng bahay kailangan maging pro-life kung demonyo naman ang ginawa. Yan ang sinamantala ni Kulaong. Sa sobrang pambababoy nila, may mga namatay pa at na OFW, ganyang kagagawang mga yun, deserve nilang mahuyo. Si Nanay Marian, Victory, namatay dahil sa ginawa ni Kulaong. Take advantage si Norman doon sa pakikipagkapwa-tao ng mga OFW, bad faith. Tama. Bro, peace, deserve rin ni Yama at Dong mahuyo. Part sila ganda nun, party-party sila sa loob. Golden Takure tapos Road Sector, nagyayabang si Kulaong na mga alas niya na habang lumalamon na masarap sa Sheraton, akala mo walang nabudol. Ang tanong, totoo ba yung alas niya? Yung relo niya nga peke. Ayun. Peke nga. Okay, bro, peace. Theory lang. Nabanggit before ni Sian Gasa na may umawak sa kanya na malaking tao. Now, the question is, alin ba tinatakbuhan niya? Yung may hawak sa kanya or mga police or pwedeng both? Wala pong umahawak sa kanya. Actually, nung lumabas nga yung si Sian Gasa, wrong info yun. Kasi, hindi naman pinapasok ni Kulaong yung sa investment scam. Wala pong ganun. Si Kulaong nga po ay papakandidatuhin as senator. Yun po talaga ang gameplay noon. Kaya nga, yung part na yun na sinabi ni Sian, inano ko yun binlag ko yun na mali si Sian Gasa. Boss Market, na mag-witness ka kay Boss MP against kay Kulaong. Actually, kachat ko nga po yung abogado kanina, hindi pa po tapos yung affidavit ko kasi na-busy ako maghapon. Si Res Cortez sana ma-interview din. Naku, ano yun? Pro Kulaong pa rin yun. Funny moments, pag nakulong si Norman, wala na tayong clown. Okay, Royal Blood. Di kulay orange yung dugo niya talaga.